Mahirap bang mahalin ang mga mahirap? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin at ngayong araw na ito tayo magnilay sa aklat ni Lucas, chapter 16, verses 19 to 31. Ang ating gospel ngayong araw na ito ay tungkol sa isang mahirap at isang mayaman. May isa namang pulubing na nangangalang Lazaro na tatad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman sa hangad ng patapunan man lang ng mga momong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Sa ating gospel ay hindi kinilala o pinangalanan ang mayaman. Ngunit ang pulubi ay kinilalang si Lazaro. Kakaiba ito dahil noong panahon ni Jesus at kahit ngayon sa ating panahon ngayon, ang mga mahirap ay hindi kinikilala. Kinikilala natin ang mga mayayaman, ang mga sikat, ang mga may kapangyarihan. Isang araw, namatay si Lazaro at ang mayaman. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at ininibig. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Baliktad ang nangyari sa ating gospel. Ang mahirap na hindi kinikilala sa normal na sitwasyon ay pinangalanan at siya ay napunta sa paraiso ng Diyos. Ang mayaman naman na madalas ay kinikilala dahil sila ang sikat, sila ang may kapangyarihan, sila ang may pera, ay hindi pinangalanan sa ating gospel. At siya ay nagdurusa sa daigdig ng mga patay. Ganyan talaga ang katotohanan sa kaharian ng Diyos. Ang sabi nga ni Jesus sa aklat ng Mateo, ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Kaibigan, ngayong panahon ng Kwaresma, unahin natin ang mga mahihirap, ang mga dukha, ang mga may sakit, ang mga hindi kilala, ang mga walang kapangyarihan. Sa aklat ni Mateo, tinanong nila si Jesus, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang gutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan? At kailan po kayo naging nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? At ang naging sagot sa kanila ni Jesus ay ito, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. Sana makita din natin si Jesus sa mga mahihirap, mga gutom, mga walang kapangyarihan, sa mga taong hindi pinapansin sa ating mundo. Ang sabi nga ni Saint Mother Teresa, makikita natin sa mahihirap ang balisang kaanyuhan ni Jesus. Sana mahalin natin sila dahil ang pagmamahal natin sa mga mahirap ay pagmamahal natin kay Jesus. Na-bless ka ba ng pagninilay nito? Paki-like mo naman at paki-share mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!